na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte. Magandang araw mga kabayan. Ito na nga binulgar na ni Amy Marcos kung ano itong mga masasamang plano ni Boying Rimulya kung bakit hinahangad na maging ombudsman. Siguro alam naman po natin kung sino yung nasa likod nito kung bakit gusto nila maging ombudsman. Itong si Boying Rimulya, itong mga taong ambisyoso at pilit na i-eliminate itong ating Vice President na hindi makatakbo sa darating na 2028 Presidential and National Election. Yan ang ating pag-uusapan, pero bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang video ito mga kababayan. Ang sabi nga po ni Amy Marcos, no, may iba't ibang plano po sila kung hindi magtatagumpay ay papalit na naman sila ng panibagong plano. Di wow, di ba? Una, yun nga yung People's Initiative na gusto nila na itong si Bonjeng, no, ay magiging Prime Minister. Pero hindi nagtagumpay dahil isa po sa humarang dyan, isa po sa nagbuking ng kanilang masamang plano ay ang hakbang ng maisog na pinangunahan ni Tatay Digong. So, hindi nagtagumpay pero gumastos po sila ng milyon-milyon mula sa pera ng taong bayan. So, yung pangalawa, itong impeachment naman. So gumastos ulit sila ng bilyon. Sumuhol po sila ng mga congressman para lang ma-impeach ang ating Vice President. Hindi naman ulit sila nagtagumpay. Ngayon, another plan na naman nila. Dahil hindi po sila nagtagumpay na mapa-impeach itong si VP Sara, ito, ombudsman na naman ang kanilang gamitin. Again, hindi wow. No? At ang kanilang gustong maupo ngayon ay itong kanilang asong ulol na walang iba, mga kababayan po natin, kundi itong si Boying Rimulya. Na sinasabi nga ni Amy Marcos, no, talagang naghahangad po sila na ito po yung magiging ombudsman. Imagine nyo po mga kababayan natin, wala pa pong clearance na ibinigay ang ombudsman para kay Boying Rimulya. Pero talagang pinipilit niya pa rin mga kababayan. Anyway, puntahan natin itong expose ni Amy Marcos, no? And sige, pakinggan din po natin siguro itong explanation ni Boying Rimulya. Na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay pati siya daw po itadamay na rin. Sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Talagang matindi po ngayon mga kababayan natin, no? Ang matinding korupsyon, matinding paghihirap na nararanasan ng ating bansa, talagang Duterte pa rin ang kanilang tinatarget at Duterte pa rin ang kanilang sisisihin. Mga walang hiya po, mga kababayan natin. At lalo naman po, itong mukhang si Boying Rimulya na ito, talagang ibang klase po yung mga pag-uugali ng mga ito. Ito, pakinggan nyo yung kanyang interview. Sir, ano na pong update doon po sa complaint na inihain sa inyo ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman? I'll be filing a motion to resolve the issue as soon as possible. Feeling inosente talaga po siya, mga kababayan po natin. No? So, magka-file daw po siya ng motion para ma-resolve ito. Alam nyo, no, alam natin na ito yung gusto nilang maging ombudsman. Pero, God is God. No? Ako naniniwala na hindi po payag ang Panginoon na magiging ombudsman. Sir, ano po ba yung inilalatag natin doon sa atin pong naging sagot na from the start hanggang po sa ngayon, sir? Sir, ano po yung ipinaliwanag natin doon po sa simula? Well, I'm applying for a leadership position. That's what I do. Opo. So we also get your reaction because Senator Amy Marcos is claiming that acting ombudsman right now is facing pressure to allegedly dismiss this. No comment. I don't want to comment. Opo. Pero sir, ano? So, maingat si Boying Rimulya, mag-comment mga kababayan po natin dito po sa patutsada ni Amy Marcos. Kasi may isang sinasabi si Amy Marcos, no, na posibleng masusuhulan itong acting ombudsman. Kaya dapat, no, salang-alang niya pa rin. Po yung gusto niyo ipaintindi po doon sa naging action niyo po noong nangyari po yung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Trabaho po namin yan na to keep the country stable, to prevent violence, to prevent Tingnan niyo po mga kabayan na, trabaho namin yan. To prevent violence. Anong violence na nag-create si President Duterte? Wala naman. Tayo nga po yung gumawa prevent the happening of any untoward acts. And I think that
we were able to peacefully bring him abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. I think that's the most important thing. Paano may hurting anybody? Diba? So wala nga kayong kaso na maipile kay President Duterte. Ikaw nga mismo, gunggong ka, umamin ka na walang kaso na ma-file against kay President Duterte sa ating bansa. Tapos pinadala nyo sa dahig. Diba? Alam ng taong bayan yan. Kaya ang taong bayan gigil na eh. Ako po pag ganitong usapin talaga mga kababayan natin. Naalala ko talaga yung ginawa ng mga Indonesian doon sa mga corrupt na mga politiko. It's the most peaceful way of doing what had to be done. Sir, for the record po, what happened to the complaint? Is it archived, still alive, I don't pending? know, but it's still pending in the Supreme Court. There's a petition in the Supreme Court Yung isa. about it. Opo. Sir, pero Mr. Shurani. Opo. Sir, doon po sa mga paliwanag po ng opisina ng Department of Justice, maging po nung iba po pong mga ahensya na kasama po doon sa pagpapatupad ng arrest warrant na po na yun. Ano po sir yung, kumbaga basehan natin? Ano po yung... Well, basta kayo, ang opinion ko kasi, ano yan eh, it's a time when they asked the Secretary of Justice what his opinion is, if it's the right thing to do. And I said it's the right thing to do. I gave the clearance. That's it. It has a basis in law. It has a basis in 9851. So, in the Republic Act 9851. That's it. Sir, to clarify, you filed a certiorari on the They complaint? filed a certiorari They filed. in the Supreme Court against us. Yung Ay, original. original. Okay. Pero yung sa ombudsman po. Nasa ombudsman level pa. So pinilit pa rin talaga na tama yung ginawa niya. Kapal ng mukha. Yung kay Senator Aino po, yung konti, that's only on That's still ombudsman pending. level na. Basta I'll be filing a motion so that this will be resolved as soon as possible. And then, mention po kasi na, sir, nagiging challenge yung pag-apply ng clearance. Is it connected to that po? Yung sinukin sa ulit? Well, it's a question asked to me. And I'm also personally affected. So I actually, the way that I think it is, the way that I think is right. Sir, were you given a clearance for the JP? Not yet. That's why I'm still applying for it. So yan po, hindi siya binigyan ng clearance sa mga kababayan po natin. So ipaubaya ko na lang natin ito sa ombudsman, no? Yung itong pagbigay ng clearance dito kay Boyeng Rimulya at pati na rin sa reklamo na i-final itong si Jaime Marcos, no? Doon sa illegal na pag-aresto kay President Duterte. At syempre pasalamatan natin si Jaime Marcos sa kanyang sinasabi, no? Sa kanyang mga ibinunyag dito po patungkol kay Boyeng Rimulya, na kung saan ito nga po yung plano nila. Ulitin ko po mga kababayan para marinig natin ng malinaw, no? Ang sinasabi ni Ipipilit Senator nila Amy na Marcos. si Boyeng maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara. Yan pinipilit nila na si Boyeng ay maging ombudsman para ipakulong si VP Sara at ang mga kalyado. So, tingnan natin mga kababayan po natin. Ako naniniwala naman na yung sambayan ng Pilipino ay nagtitimpi lang. Pero galit na rin po dahil napakaraming problema ng ating bansa. Matindi na yung pagnanakaw, trilyon na. Pero Duterte pa rin ang pilit nilang tinatarget, mga kababayan.